Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ginigipit nga si Vice President Sara Duterte at Mateo ng mga dalawang smuggler na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung ano nga ba talaga ang kanilang plano kay Vice President Sara Duterte at Mateo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagre-recruit na nga sila ng mga kakampi para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Dito natin mapapatunayan kung sino nga ba talaga ang dakilang korap na opisyalis dahil gagamitin nga ni Lisa Smugs para makahiganti at makapaghiganti sa ginagawa nga daw di umano ni Vice President Sara Duterte na paninira sa mga Marcoses. Ngunit kung makikita natin mga kaibigan, wala ngang ginagawa si Vice Presidente Sara Duterte para sirain itong si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte dahil pinagtatanggol lamang ito ng taong bayan at talagang katotohanan naman talaga ang sinabi at binitiwang salita ni Vice President Sara Duterte na magtrabaho muna kayo, huwag puro paninira ang inyong ginagawa dahil hindi naman nakakatulong sa taong bayan ang inyong ginagawa. Dahil di umano, bistado na nga ang bilyong-bilyong pera at kaban ng bayan na ginagamit ng mga smuggler at mga hoarders at ang mastermind nga dito ay si Lisa Smugs, kaya naman iimbestigahan at kakalad ka rin ito sa Senado. Hindi nga titigil ang matitinong mga opisyales, lalo na di umano ang mga kakampi ni Vice President Sara Duterte na makaladkad nga itong si Lisa Smugs sa loob ng korte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Gidicelli, alright, ginipit ng gobyerno o na Kuting Ahas Administration, dalawang smuggler ay inappoint ni Liza. Sama na si Kuting siyan. Anong gusto niyo unahin natin? Putol-putol ba ako? Okay, mga palangga, supposedly, magpapahinga na tayo. Kaso lang, nakarating sa atin ang balita. Unahin naman natin si Sara Geronimo at saka si Mateo. Alright? At marami pang mga artista. Hindi natin sila pangalanan isa-isa unless na lumabas sila at mag-ingay din sila. At makikita natin kung gaano kalupit ang panggigipit. Diba dapat yung pala ang title natin? Gaano kalupit ang panggigipit ng Kuting Ahas Administration sa tulong ni Tambaloslos. Kaya naman naghihinagpis itong mga palangga nating mga artista. Gusto ko lang i-disclaimer lang na wala akong ugnayan, hindi ko kilala si Sara, hindi ko kilala si Mateo, never ko na-meet, never ko nakausap. Okay? Ito ay mga nakarating lang sa atin na impormasyon mismo actually sa loob ng BIR. Okay? May puting ahas tayo dyan. Ito yung mga taong puting ahas natin na wala silang magawa dahil inuutusan silang manggipit ng kanilang boss. Okay? Sino ba yung boss nila? Sino ba yung BIR chief? Hindi si Lumagi, di ba? Na appointee ni Kuting at ni Ahas at inaanak yan nila Kuting at kasama din itong si June Lumagi. Okay, at yung kanyang asawa na si Carmela, na-meet ko itong mga to during May 9. Okay, kasama din ni Lisa Smugs yan at ni Michael Ma sa business nila dyan sa smuggling business na kasabwat nila si Michael Ma. Yung sa smuggling, mamaya natin pupuntahan. Ito tayo kay Sara. So napag-alaman natin, ayon sa taga-BIR na puting ahas natin na sukang-suka sila sa ginagawa ng gobyerno dahil sa utos ni Tambaloslos na kumolekta sila ng I think they are aiming trillions of money para makolekta sa mga artista at sa mga negosyante na gusto nilang gipitin. Di ba chika boom boom ko na sa inyo yan. Actually kanina nabanggit natin sa vlog natin. Pero fresh na fresh. Ang ginagawa ngayon mga palangga ng gobyerno ni Kuting at ni Lisa at ramdam na mga artista
whether you guys ay dilawan, pulahan, kung ano man ang sinuportahan nyo, I think you have to come out. Kailangan magbigay kayo ng sentimiento dito sa ginagawa sa inyo. Kasi even before, nung panahon ni Duterte, ito po yung mga, kasi bago ko isisambulat sa inyo itong expose na ito. Kasi from the BIR nga yung ating informant, nagtanong-tanong tayo sa mga kaibigan nating, hindi man artista, may mga connect-connect sa artista, na ano ba to? Totoo ba to? Na kayong mga artista dyan, kayo dyan ay ginigipit ng gobyernong ito. Papaano kayo ginigipit? Paano kayo hinaharas? Actually, hinaharas sila. So, ang ginagawa sa inyong kaalaman, mga palanggang artista, kaluoy man kayo, ano? Unless na, kung talagang hindi kayo nagbabayad ng tamang taxes ninyo at nang dodorobo kayo sa gobyerno, masama yun. Alright? You have to pay taxes. Pero itong sa issue, dito kay Sara at saka kay Mateo, napag-alaman natin na June pa lang, this year, okay, ay even though tama yung pagbayad nila ng taxes, tama. Okay, may mga accountant yan, mga yan may mga abogado pa yan So, ang ginagawa sa kanila palangga, hinaharas sila at, di ba, I told you about this na hinahanapan ng butas. Ang utak nito ay si Risa pa rin at saka si Tambalusos kasi kailangan nila ng pera, hindi pa sila nakontento sa budget, sa tax money ninyo, pati mga artista, maliit man o malaki, mga negosyante ay gigipitin nila. I don't know kung magsasalita nabanggit natin dito, si Sara at si Mateo, baka matakot sila sa kanilang buhay, pero kasi itong information na ito ay galing nga sa loob ng BIR na sukang-suka sa ginagawa nitong appointee ni Liza. Paano po? So, hahanapan nila ng butas, si Sara at saka puro Sara ang involved, At si Mateo, syempre yung mga yan, may mga businesses. So, hahanapan ka kahit na nagbayad ka na ng taxes mo, hahanap sila ng butas, ng discrepancy, little thing, para sila makapag-create ng pera. Paano nila mag-create ang BIR ng pera? Siyempre, sisindakin, tatakutin na ito, may discrepancy ka na ganito, ganyan, magbayad ka, let's talk about 5 million. O ito, 5 million, dapat, pero dahil, baka naman, ganyan. O sige, ang ibabayad mo na lang sa amin, imbis na 5 million, 2.5 na lang. Or whatever, 40%, 50%. Then hindi dinidiretso sa BIR na mabilang, ma-account, okay, ng COA, ng COA, hindi naman na-account talaga ng taong bayan. So, yun po yung ginagawa nilang panggigipit. Example dito kay Sara. Another panggigipit sa iba pang mga artistang, artista at maliit na negosyo. Ang gagawin nila, susulatan. Hindi lang sa susulatan, pupuntahan itong mga artista sa kanilang mga bahay-bahay at bitbit itong sulat na ito na ikaw tarpulano, ikaw ay hindi nagbayad ng tamang taxes. Kaya kung gusto mo, ito yung mga options mo. Whether magbayad ka ng ganitong halaga or makipag-areglo ka. Yun po ang nangyayari sa mga artist. Kaya I think, mga kababayan, sa mga nangyayari ngayon, mas lalong dadami ang taong mag-speak up day. At sabi ko nga, ito mga artista, kahit ano man ang kulay ninyo, this is not about political color. This is about you, your rights, yung panggigipit. Kung kayo ay nagbabayad ng tama at kayo hinaharas ng gobyernong ito, kailangan yung ipaalam sa mga fans niyo. Kailangan yung ipaalam sa taong bayan na ginaganito kayo. Okay lang sana kung kayo ay talagang hindi kayo nagbayad ng tamang taxes, talagang nag-tax evasion kayo, di ba? Katulad ni Kuting, may estate tax pa na hindi pa nasisettle. O, di ba? Siya absuelto sa 203 billion. Remember that? Naalala ni si Kuting nung yung una niyang yung na-retain na BIR commissioner. Ano sabi doon? Sabi ni, I forgot her name, na
Willing siyang imbestigahan ang presidente para maging good example sa taong bayan. Anong ginawa ni Kuting doon at saka ni Lisa sa BIR Commissioner yan? Comment yung pangalan dyan. Niligwak yun. Right away. So balik tayo dito sa mga artista. So ang ginagawa nila, nagnanaknak sila sa mga pintuan na mga artista at negosyante para sindakin, gipitin na, hoy, ikaw, tarpulana, hindi ka nagbayad ng tamang tax. Na eto kasi, so lalatagan ka. Hindi, yung, ikaw naman ngayon, mataranta ka, matakot kayo, consult your accountant or your lawyer, di ba? Tapos mayroong optional ang pakikipag-bargain ng mga negosyante at artista. Kung paano nila isi-settle, kung meron ba talaga silang hindi nalabag, nalabag na mayroon silang hindi dapat nabayaran, at kung tama naman yung nabayaran nila, kahit tama, ay hinahanapan sila ng butas. At yung mga nakausap natin, mga palangga, nagpatotoo, ang tanong ko, ito ba yung panahon ni Duterte? Ginaganito ba kayo ni Duterte? Exactly talaga sinabi ko sa kanya, hindi po Miss Maharlika, walang ganun, walang nangyayari sa amin na ginigipit kami kasi online lang, nagbabayad kami online sa aming mga taxes, then okay na. Pero ngayon, kahit nagbabayad kami ng online, nagugulat na lang kami, kinakatok ang aming mga pintuan, hinaharas kami. So ngayon ang question ko, hindi ko kasi alam ang batas patungkol dyan na kapag ba kinakatok ka sa bahay mo, hoy, Maharlika, magbayad ka ng tax. Ganyan. Di ba? Ganyan. Bawal ba yun sa batas? O part ba yun o tama lang ba yun na haharasin ka na kahit wala kang nilabag, gagawan ka ng kwento? Dahil magaling si Lisa sa ganyan. Hindi siya nakikita personally na siya ang mangangatok, pero siya ang utak lahat nito. 'Di ba? Ayaw nilang tigilan, gusto nilang sipsipin ang dugo ngayon ng mga negosyante at kayong mga artista. Dahil tingin nila sa inyo pera lalo yung mga malalaking earner dyan, katulad nga pinag-uusapan natin, katulad ni Sarah, ni sino pa ba mga sikat na artista, 'di ba? Katulad nila Vice Ganda, o sino pa ba yung mga ano na yun, nalito na ako, yung salamin ko nasa ulo ko pala. Ay, nako, Lola talaga, nakita ko ganyan. Anyway, okay. Kademonyita baya ni Lisa Smugs, sabi ni Russian. Exactly. Yes, merong ganon, Russian. So, yun ang natin, yun ang nakarating sa atin, kaya hindi na ako makatulog na sasabihin sa inyo kasi breaking news. So, ito po, kinakatok itong mga artista at mga maliliit. Kahit maliliit. Actually, prior to this, may nabasa pala ako na sa message ko na may sari-sari store siya. Sa sari-sari store niya, maliit lang daw yung kanyang, hindi ko kasi, kayo ba? Paano ba kayo dyan? Ginigipit din daw sila sa mga permit. Wala na nga daw kinikita. Maliit lang naman daw yung tinda nila. Tapos, nire-require sila magbayad ng mga ganito, ganyan. May nabasa ako doon kasi ang dami mga messages, ang dami talagang reklamo, mga palangga tungkol sa nangyayari ngayon. Pero kung meron kayong eksperyensya na ginigipit kayo pag meron kayong mga sari-sari store, paki-comment niyo po dyan, maybe mapag-usapan natin. Pero yung sinishare ko sa inyo, in-expose ko sa inyo right now sa mga artista, ito po ay legit. And mananawagan tayo sa mga artistang ito kung pwede, mag-speak up kayo. Sumama kayo sa Speak Up Day kasi we will support you. Sabi ko nga ako, wala naman akong galit sa mga artista. Galit lang ako sa kanila kapag sila ay syempre nakikipagsabuatan sa mga politiko. Ginagamit ang pera ng bayan para sa pambili ng mga kondo katulad ni Kapuso-Pusuan, di ba? Yung mga ganon. Wala akong pakialam sa mga artistang you guys na nagtatrabaho, nagpupuyat, hard-earned money, pinaghirapan niyo yung mga acting skills, wala tayong pag-aawayan, kakampi nyo kami. Okay? Even though magkaiba tayo ng political, during campaign, but it's over. Nabudol na kami. Actually, kayong mga artista na sumama sa Pinklawan, kayo yung nanalo. Dahil Pinklawan ang presidente, pero tingnan nyo ginagawa sa inyo ngayon. Binubudol, ginigipit kayo. Tama ba yon? So, yun mga kababayan, na dapat yung malaman na ito po ang sikretong ginagapang ni Tambaloslos, ni Lisa at ni June Lumagi dyan sa BIR.
kinakatok ang mga pintuan ng mga negosyante, ng mga artista. Okay lang sana kung ang kinakatok nila yung mga tax evader talaga, yung mga sindikato. Kaso ang kinakatok nila yung mga nagninegosyo lang na hindi naman sobrang laki yung negosyo nila, tama lang kasi kailangan nilang kumolekta ng kumolekta para pangbayad saan? Sa pagbili ng supporters ni Inday at ng mga Duterte, para pagbayad sa mga trolls, para pang deposito, hindi sa offshore accounts nila. Hindi pa ba sila kontento sa, sabi ko nga, maya-maya na nanalo sa loto dyan sa PCESO? By the way, paki-boljak nga po si Senator Lito Lapid kasi siya yung chairperson ng games, okay? Committee. So paki-boljak nyo siya kasi mukhang hindi siya nakikita. Siya ang may power na imbestigahan yang maya-maya na nanalo sa loto. Sabi ko nga palangga, napakadali lang yan hulihin kung totoong may nanalo sa loto, kung totoong si Juan Pedro ang nanalo sa loto. Kasi binibigyan ng cheque yan, di ba? Ng PCSO. So ngayon, titignan natin kung yung pera ba talaga ni Tarpulano 1 or 2, Pedro Petra, na binigay na in-award sa kanya as winning money, winning check, ay napunta sa account niya. So yan ang i-push ninyo kay Lito Lapid kasi siya ang may power, siya ang chairperson. It's the same thing na pagpupush ninyo kay Senator Amy Marcos dito naman sa electoral reforms dyan sa Smartmatic. You know that already sa mga nakafollow sa akin. So yan po, kawawa Pilipino eh, kawawa. Actually, nakausap ko kanina, sabi sa akin, Miss Maharlika, sorry, sabi niya ganun, napamurat na siya po, talaga siya niya, buwaka ng ina, sabi niya, buha ka ng ina, sabi niya sabi niya, buha ka ng ina talaga dito sa Pilipinas. Sabi ko nga napakaganda na sabi niya, buha ka ng ina, ginigipit yung mga tao, yung crime kaliwat ka na, now ito yung mga artista. Sabi ko sa kanya, palangga, hindi ka ba na dyan, makamahalata ka na ikaw ang puting ahas. Sabi niya, hindi po, ganun. Sabi niya, wala kaming magawa, wala kaming choice. Sabi ng mga tao dito na may matitino pa pala natitirang konti sa BIR, ginagawa lang namin yung trabaho namin kasi kung hindi namin gagawin, paano kakain yung aming mga pamilya? We have to, nagkakatok-katok sila para silang mga Bombay na, kumakatok-katok. Para magpa 5-6, itong gobyerno, ito sindikato, I'm telling you. Papaos na yung boses ko, pero hindi tayo magsasawa sa kakashare sa inyo ng information kasi nakasalalay nga po ang, it's so sad para sa Pilipino. Sabi ko, ako man sa bansang inuupuan ko dito, may kaguluhan, may kaletsyahan din. Madaming kaletsyahan actually. Pero mas malupit yung kaletsyahan sa atin. Kasi dito pag nagbayad ka ng tax, pwede ka mag-delaying tactics eh. 1 taon wag ka magbayad, 2 taon, 3 taon pwede ka. Pwede naman yung late. No? Plus later on magbayad ka, pwedeng installment. I think ganun din naman sa atin. Pero dito, once na i-forward mo na lahat, nag-file ka na, random, may nararandom talaga. Ako so far, hindi pa ako nararandom. Yung friend ko nararandom siya. Maliit lang yung income niya, pero narandom siya, no? May kaibigan ako. Pero, yeah. Pero hindi to random eh. Kumbaga, panggigipit. Lahat ng artista, tinututukan kayo, mga hitad. Papayag ba kayo? Kakampi niyo ako. Para may mahawa ako ng mga artistaheng beauty niyo. Para pumayat ako ngayon. Gusto niyo ba yung mga aura-aura ko ngayon? Dapat nagkakasakit na lang ako. Sinipunan ako. Actually, nagluto na ako ng tinola. Nakapagluto na ako ng bonggang-bongga. Yan na yung alarm clock ko. So anyway, balik tayo dito sa, yun ang kailangan nyo malaman ha. Mga artista, ginigipit ngayon. At number 1 sa listahan, si Sara Geronimo, si Sara G. At itong si kanyang jowa na si Mateo. Ay, bumabata daw ako. Ayan. Of course. Diba? Parang payat ko. Parang ganda ng angle ko. Parang may sakit lang ako today. Okay, so, ito na mga palangga, ebidensya. Ano ba title natin? Title natin. Ano yung sumunod? Two Smugs. In-appoint ni Liza Smugs. Okay, yes. Mga kababayan, kung naalala ninyo, January of 2023, ito po yung listahan natin dito.
Nung sinabi ko sa inyo at pinangalanan sa Congress ang mga taong ito, kasama si Michael Ma, number 1. Okay? Sabi ni Sir Zorro, bumabata ka, si Lisa Smugs bumubutod. Exactly. Oh, home sweet home, you look like Donita Rose. Ay, in fairness, ano siya ha, wife siya ng friend ko si Felson na mas pumayat ngayon si Donita kasi nag-exercise siya, na-meet ko siya nung nakaraan sa party. Yeah, she's really beautiful. Anyway, palanggaan, di ba? Siguro kaya nahawa ko ng alindog yung nagkita kami. Anyway, January, sinabi ko sa inyo ang mga listahan ng pinangalanang smuggler sa Congress. Sa Committee on Ways and Means under Swansing. Si Swansing po ang nag-initiate ng investigation. Ang chairperson si Joey Salceda, which is, hindi mas powerful ang chairperson. Siya ang may kapangyarihan to stop, to cancel sa hearing. Which is nangyari nga, kinancel ni Salceda sa udyok ni Liza, ni Kuting at ni Tambaloslos na wag ituloy ang hearing dito sa mga smugglers. At paulit-ulit natin sinasabing si Michael Ma because siya ay laging kasama ni Lisa at ni Kuting sa kanilang mga trip at inappoint pa nga na special envoy. But hindi ko man inaaraw-araw itong mga pangalan na ito po sila. Okay? Number 1 si Michael Ma, si Lu Jin Ang. Naalala niyo, Lu Jin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron Nucom, yun yung tao ni Romuald, ni Martin Araneta and Michael Ma, kasabwat nila. Naalala niyo itong mga na to? Itong si Lu Jin Ang, 300 plus containers per week of general merchandise. Tao ni Lisa. Okay? At sinabi ko to sa inyo, nakialam sa AFP appointments during that time. So this notes na nakasulat dito sa akin na i-report ko na sa inyo, review na lang tayo. January ko pa po to sinabi sa inyo. January ko pa sinabi sa inyo ng bonggang-bongga at ngayon in-appoint nila itong certain personalities na ito. Number 3, si Andrew Chang ng Batangas. Ayan, nabagit ko na pala. Manuel Tan, di ba, ng Batangas. Leia Cruz, ito yung ginisa-gisa nila dyan sa Congress and Senate, di ba? Yan lang, nag-iisang babaeng yan. Pero nakalimutan nila itong si John Diamante, Lucio Lim, Jerry Tevez, Deputy, listen to this, Deputy Commissioner Venir Bakiran, and Teddy Raval. Ayan. Sila ay, ang kanilang mga racket ay agri-products, fuel, imported vehicles, pulburon, etc. Okay? At kung ano-ano pang mga pwede nilang pagkakitaan. Dahil panahon pa ni Noynoy ito, nandito na sila na mayagpag pa. And also, ito mga taong to, even panahon ni Pangulong Duterte, kasama ito sa privilege speech ni Ping Lacson. Remember, ito, binalikan ko po yung article. I-google nyo para ma-verify nyo yung pinag-sat-sat ko dito. August 23, kung saan nag-privilege speech si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, during that time, ang title na kanyang speech ay Kita-Kita sa Customs. Dito, pinangalanan niya ang inappoint ni Kuting ngayon. Okay, ni Kuting. Kunyari, di ba, inappoint ni Kuting through Bersamin, syempre, di ba? Kunyari si Kuting at saka si Lisa, wala yan. Kunyari, wala silang alam. Pero lahat ito, may bas-bas ni Lisa. Alright? So ngayon, noong 2017, ang haba ng privilege speech ni Ping Lacson, pero nabanggit niya dito ang mga pangalan, particularly yung pangalan nitong dalawang, si Teddy Sandes Sarmiento Raval, okay, bilang Deputy Commissioner, ayan na nga, at itong si Vincent Philip Cuan Maronilla. Okay, mapakita natin yung pakita natin yung appointment letter later, okay, later. Ito na, binanggit ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech nga, mga palangga, itong ito, pangalan niya, number 17 yata siya dito sa listahan. Okay, number 17. Okay. Ito. Ang sabi ni Lacson, at this point, sabi niya, here are the names
of identified collectors and bagmen. Okay, this was 2017. So dito pinangalanan ni Lacson, right? Ito, Attorney number 17, Venier Bakiran for the District Collector, then District Collector pa siya, of Manila International Container Port or MICP. Okay, tandaan. Dito na nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang gahaman sa kaban ng bayan at talagang sino ang korap. Dapat na talaga nilang tanggapin ang hamon nga ni former President Rodrigo Duterte na tanggapin na nila ang audit at ma-audit na lahat at ipubliko nga ito para makita natin kung sino nga ba talaga ang paniniwalaan natin at kung sino nga ba talaga ang tunay na korap sa ating pamahalaan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.